Samantala, dismayado si Senate President Cheese Escudero sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Giit naman ng ilang kongresista, itigil na ng bise ang anilay pagiging asal bata. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba. I realized toxic na yung relationship. At huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi tumigil. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan. Yan ang ilan sa mga birada ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes sa mga Marcos. Hindi yan nagustuhan ng ilang opisyal, gaya na lang ni Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Hindi raw dapat idinadaan sa biro o katatawanan ang mga seryosong banta. Kung may epekto man daw ang mga pahayag ng bise, yan daw ay sa kanyang opisina at hindi sa buong administrasyon. Mabuti na nga lang daw at hindi mapagpatol ang anyay number 1. Matatanda ang no comment ang palasyo sa mga naging patutsada ng bise. Pero ang ilang kongresista nababahala sa mga binitawang salita ni VP Sara. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat itigil na ng bise ang pagiging asal bata at ipaliwanag na lang kung paanong ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Giit naman ni Zambales 1st District Representative J. Conghun, itigil na ng bise ang pambubudol at pagpapalusot. Sagutin din daw kung niloko niya ba ang militar. Isa kasi sa mga lumutang sa pagdinig ng Kamara ay tila pinalabas lang daw ng DepEd sa ilalim ni VP Sara na ginamitan ng confidential funds ang ilang aktibidad ng militar. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.